Paano kung si Pangulong Donald Trump ng US ang magdesisyon matapos subukan ang lahat ng maisip niyang gawin sa Iran, mula negosasyon gamit ang tagapamagitan hanggang airstrike at pananakot? Nagdesisyon si Trump na sapat na. Kung mananalo ang US sa Iran, hindi sapat ang airstrike at pangharang sa kipot ng Hormuz. Kailangan ng deployment ng sundalo. Kailangan ang buong pananakop. Hindi ito may isip, pero baka kailangan gawin. At kung mangyayari nga ito, isa ito sa mga senaryong maaaring sundan ni Trump. Isang bagay ang siguradong sigurado. Hindi na magiging tulad ng dati ang Iran. Ayaw ni Trump salakayin ang Iran. Alam niyang hindi popular ang idea. Sinubukan niya lahat ng maisip niya. Ang $300 bilyong na planong muling pagtatayo na sana'y ibabalik ang Iran sa negosasyon ay hindi natuloy matapos tanungin ang pinagmulan ng pondo. Malaki na ang pinsalang idinulot ng Amerika sa Iran sa pamamagitan ng kombinasyon ng estratehiyang panghimpapawid at pandagat sa Operation Epic Fury. Pero hindi pa rin ito sapat. Ipinagpalagay ng estratehiyang yon na susubukan ng Iran na harapang labanan ang US. Hindi yun ang nangyari. Mas malakas ang Amerika sa armas at kapangyarihang manira. Pero may asimetrikong estratehiya ang Iran. Dagdag pa rito ang kahandaan ng rehimen at ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na magtiis at kayanin anuman ang ibato ng Amerika. Naging salik na ang mga drone. Malakas man ang US sa mataas na altitude at labanan sa dagat. Nahirapan ito sa mga banta ng Iran sa mababang altitude. Ang 5 linggong kampanya ay umabot na ng halos kalahating taon dahil nauubusan na ng opsyon si Trump. Kailangan niyang piliin ang pinakamainam sa mga hindi magandang pagpipilian. Hindi siya maaaring sumuko. Kung gagawin niya iyon, magpapakita siya ng labis na kahinaan dahil ibig sabihin nito na kailangang umatras ang US mula sa laban na sila mismo ang nagsimula nang walang anumang maipakita sa kanilang mga pagsisikap. Walang sasayang Operation Epic Fury kung hawak pa rin ng Iran ang kipot ng Hormuz at tuloy ang uranium enrichment. Hindi pa rin nakuha ng US ang gusto ni Trump sa Iran kahit may diploma siya, barikada at pambubomba. Isa na lang ang natirang opsyon na hindi kasing sama ng iba. Pananakop. Ang aming senaryo ng pananakop ay nakadepende sa isang mahalagang salik. Ang mga Kurd ng Iran ay magiging sangkot dito. Kailangan yon ng US. Gaya ng natutunan natin. Gusto nitong hikayatin ang mga Kurd na sila ang gumawa ng karamihan ng trabaho sa simula pa lang. Hindi kulang ang mga etnikong grupo sa loob ng Iran na gustong makita ang pangtatapos ng rehimen ng bansa. Karamihan sa mga minorya sa bansa, kabilang ang mga Kurd na bumubuo sa 10% ng populasyon ng Iran, ang mga Azerbaijani na bumubuo sa 16% at ang mga LUR, Baluchi, mga Turkic at Arabe na ang lahat ay may populasyong mas mababa sa 10%. Nais makakita ng pagbabago. Ang mga minorya ay inuusig ng rehimen ng Iran. Hindi opsyon para sa US ang pag-isahin ng iba't ibang grupong ito bilang isang nagkakaisang alyansa. May kanya-kanyang ideya sila kung paano dapat ang Iran pag wala na ang kasalukuyang rehimen. At karamihan sa kanila ay wala ring uri ng puwersang pandigma na tunay na makakatulong sa panahon ng isang pananakop. Malaki ang tsansa na ang mga Kurdo ang tutulong sa US. Malinaw itong kinilala ng Amerika bago pa man lumitaw ang posibilidad ng pananakop. Sa isang ulat noong Marso 4, isiniwalat ng CNN na may mga source na nagsabing ang CIA ay nagtatrabaho upang armasan ang mga puwersang Kurdo sa Iran at nagsimula na silang gawin ito ilang buwan bago magsimula ang Operation Epic Fury. Parang ang mga Kurdo raw ang aatake sa Tehran na suportado ng lakas panghimpapawid ng US at Israel upang pabagsakin ang rehimen sa mga unang linggo ng Operation Epic Fury. Pinalakas ng 5 grupong Kurdo sa Iran ang planong ito nang magkaisa sila bilang koalisyon ng mga puwersang pampolitika ng Iranian Kurdistan noong Pebrero 22. 6 na araw bago ang mga unang airstrike. Sama-sama, dinadala ng mga grupong iyon ang 10,000 mandirigma sa laban. Pwedeng magsanib ang mga grupong iyon kay dating Pangulo ng Iran na si Mahmoud Ahmadinejad. Sabay-sabay nilang aagawin ang kapangyarihan mula sa humihinang rehimen. Akala ng US ay sapat na yon. Hindi pala. Walang naganap na pagsalakay ng mga Kurdo sa Tehran. Kaya plan B na lang habang naghahanda ang US sa pananakop. Nais pa rin nilang isama ang mga Kurdo dahil maaari silang magdulot ng kaguluhan sa hilaga ng Iran. Alam na ng Amerika na hindi sapat ang mga Kurdo para gawin ang trabaho kahit pa may suporta mula sa mga airstrike. Kaya katuwang lang sila. Hindi pangunahing manlalaro. US ang dapat gumawa ng halos lahat ng trabaho. Sa simula ng pagpaplano, dito lumitaw ang unang hadlang sa pagsalakay ng US. Ang hadlang na iyon ay ang Turkey. Ayaw ng Turkey makita ang mga armadong grupong Kurdish militants kahit nakikipagtulungan sila sa kaalyadong US. Sa totoo, tila malaking papel ang ginampanan ng Turkey sa pagpigil sa mga grupong Kurdish na makilahok sa unang yugto ng Operation Epic Fury. Ayon kay Ministrong Panlabas ng Iran, Abbas Araghchi, noong Hulyo, epektibo ang papel ng Turkey sa prosesong ito.
Nakipag-usap sila sa mga Amerikano at matatag ang posisyon nila sa issue. Tiniyak ng magkasanib na pagsisikap ang pagkabigo ng planong hatiin ng Iran at maghasik ng panloob na kaguluhan. Paano nalalampasan ng US ang balakid na ito? Hindi kasama dito ang mga Kurdo. Ang Israel ay kasali. Wala sigurong interes ang Israel na sumali sa operasyong panlupa. Alam ni Trump yon. Gayunpaman, alam niyang Mossad ng Israel ang nagplano na isali ang mga Kurdo sa labanan. Maaring aminin ng Israel na sila ang nasa likod ng ginagawa ng mga Kurdo sa US na pangsalakay. Mailililtas nyon ang US mula sa diplomatikong krisis kaugnay ng Turkey. Si punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, ay sumusuporta sa orihinal na ideya. Maaring suportahan ng Israel ang mga Kurdo gamit ang Air Force habang US magpapadala ng sundalo sa lupa. Kung ganon, hindi na tungkulin ng mga Kurdo na sumugod sa Tehran. Hindi pa sa ngayon. Nandun sila para manggulo sa hilaga at kanluran ng Iran. Nakita na natin ang mga palatandaan ng ganitong pangyayari noong Hunyo. 4 na miyembro ng IRGC ang napatay sa sunod-sunod na pag-atake ng mga Kurdo. May mga haka-haka ng mga Kurdo ang sangkot sa di umano'y aksidente ng sasakyan na ikinasawi ng political deputy ng Navy ng IRGC, Mohammad Akbarzadeh. May plano na si Trump kung sakaling tumulong ang Israel sa mga Kurdo. Maaari niyang ayusin o baliwalain ang problemang idudulot ng bahaging yon ng plano sa ugnayan sa Turkey. Maaring mag-focus si Trump at ang administrasyon niya sa papel ng US. Dito, nagiging komplikado ang lahat. May mga malinaw na target na pwedeng tutukan ng US sa kanilang paglusob sa lupa. May komplikasyon din ang mga target na yon. Ang mga isla sa kipot ng Hormuz ang magtatakda ng lahat at ipapapaliwanag namin kung bakit. Pero bago natin gawin yan, paalala lang na nanonood kayo ng programang pangmilitar. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito, marami pa kaming iba pang video sa channel. At araw-araw kaming naglalabas ng mga bagong video. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para siguradong mapanood ninyo ang mga ito. Simula pa lang, tungkulin ng Amerika na lusubin ang mga isla sa kipot ng Hormuz. Pero hindi lahat ng mga isla. May 8 pagpipilian. Pero mas mahalaga ang ilan sa estratehiya kaysa iba. Pinili ng US ang 3, Karg, Larak at Kashem. Maaring gamitin ang 3 para saktan ang rehime ng Iran sa iba't ibang paraan. Pagdating sa langis, ito ang bumubuhay sa buong ekonomiya ng Iran. Napakahalaga ng isla ng Karg para sa rehime ng Iran. Mga 26 na kilometro. Ito mula sa baybay ng Iran. Tandaan mo, dahil mahalaga ito, tinamaan na ang isla ng matinding pambubumba ng US mula sa himpapawid. May dahilan kung bakit nangyari yon. Ang isla ng Karg, ang lokasyon ng mga pasilidad ng langis. Dito matatagpuan ang export terminal na nagpoproseso ng halos 70% ng mga padala ng langis ng Iran. May kapasidad magkarga ng halos 7 milyong bariles ng langis araw-araw. Ang islang ito ang nagpapasok ng 10 bilyong dolyar sa Iran taon-taon. Kung makontrol ito, pwedeng maputol ng US ang ekonomikong pinagmumulan ng Iran. Yun sanang plano. May ibang papel ang isla ng Larak. Pero kasing halaga rin ito. Ang isla ay mata at tainga ng Iran sa Strait of Hormuz. Binarikadahan ito ng Iran para bigyang presyon ang US na tapusin ang digmaan. Sa silangan ng Kashem ito makikita, matibay ang depensa at may mga bunker at maliliit na pantalan para sa attack craft. Ginawang boot ang isla na ito kung saan naniningil lang 2 milyong dolyar na toll ang Iran sa mga barkong pangkalakal para ligtas makadaan sa Hormuz noong Operasyon Epic Fury. Marami ring radar system dito, mga tor ng komunikasyon at mga observation post ng IRGC. Gusto ng US na alisin lahat ito sa operasyon at pagkatapos ay naroon ang Kashem, ang kuta ng 3. Bagamat isang magandang isla sa ibabaw, malaki ang Kashem na may sukat na 1,400 at 45 kilometro kwadrado. May 148,000 residente dito at pinaniniwala ang may lungsod ng misil sa ilalim ng lupa. 22 kilometro lang ito mula sa Bandar Abbas, lokasyon ng isa sa pangunahing base ng hukbong dagat ng Iran. Palaging inilulunsad mula sa islang ito ang mga mabilis na bangka, drone at misil ng Iran. Kaya ito ang nagsisilbing puwersang umatake na tumutulong sa Iran na mapanatili ang kontrol sa Strait of Hormuz. Tinawag pa ng ilan ang isla na hindi nalulubog na aircraft carrier ng Iran. At ito rin ang pinakamahirap sa 3 na sakupin ng US. Pero kailangan talagang sakupin ito ng US. Kung sisirain ng US ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz, na isa sa mga pangunahing layunin ng pagpapadala ng mga sundalo sa lupa, kailangang bumagsak ang Kashem. Ang 3 isla na ito ay magdudulot ng sunod-sunod na dagok sa rehimen ng Iran. Ang Karg ay nagbibigay ng isang matinding dagok sa ekonomiya. Ang Larak ay sumusuntok ng isang malakas na kanan sa mga mata ng Iran. At ang Kashem ay tinatanggal ang lakas ng Iran sa kanilang kakayahang umatake. Pero sa Strait of Hormuz lang, at dito natin makikita na may isa pang problema na lumilitaw. Hindi natin masasabi na madali para sa US kunin ang 3 isla. Mas tama sigurong sabihing posible ito kung kaya ng Amerika magtipon ng ilang 10,000 sundalo at madala sila sa mga isla na mahirap din gawin. Pero pagdating sa okupasyon ng US,
maaari nang agad maging malinaw na ang US ay naglayag o lumipad papunta sa isang bitag na gawa ng Iran. Ibang usapan ang sakupin ang mga islang ito. Ang pagpapanatili sa mga ito ay isa pang malaking problema. Baka maalala mong pinatandaan namin ang lapit ng Karg Island sa baybayin ng Iran kanina. May dahilan kung bakit. Ang 26 na kilometro ay hindi kalayuan para liparin ng isang misail o drone. At ngayon, nakikita mo na ang problema ng mga Amerikano. Kung nakaistasyon sa tatlong islang ito, madaling maging target ang mga tropang Amerikano sa buong arsenal ng lakas militar ng Iran mula sa baybayin. Malaki ang tsansang gamitin ng artilyera at kuyog ng maliliit na bangka na iiwan sa Amerika ang mahirap na gawain ng pagtatayo ng depensa sa himpapawid at paggawa ng linya ng supply sa mga islang binobomba. Bukod sa mga agarang problema, may hamon din sa propaganda ang Amerika. Ang mga Iranian na drone para sa pagmamanman ay magre-record ng lahat ng nangyayari. Paano kung makunan ng drone ang mga Amerikanong sundalo na tinatamaan ng misail, Shahid drone o artilyerya na naging salik lang ngayon dahil malapit na ang mga sundalo sa mainland? Iikot ang video na yon sa buong telebisyong pang-estado ng Iran. Kasabay nito, magagawang ilarawan ng Iran ang US bilang mananakop. Maaring mag-udyok ng suporta mula sa mga bansa sa Gulf at gitnang silangan. Oo, maaring muling mabuksan ng US ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng 20% ng langis at liquefied natural gas ng mundo. Pero sa anong kapalit? Dandan, marahil maging libo-libo na buhay ng mga Amerikanong sundalo ang maaring mawala kung lusubin ng US ang tatlong islang ito. Mas marami pa ang kakailanganin. Sa pinakamababa, kailangan ng US na pagsabayin ang pananakop sa tatlong islang ito at ang pagpapadala ng mga sundalo sa mga baybaying lugar na siyang pinakamalaking banta sa mga tropang nakatalaga sa Karg, Larak at Kashem. Alam na ito ni Trump at ng kanya mga tagapayo. Dapat bulag sila para isipin na hindi aatake ang Iran kapag kontrolado na ng US ang tatlong isla ng Hormuz. Kaya dapat mauna ang US sa paglutas ng problema. Malaking tulong ang pagpapakilos sa mga puwersang Kurdish sa hilaga at kanluran ng Iran dahil pwede nilang ilihis ang atensyon ng IRGC at militar ng Iran na mapipitihang lumaban sa dalawang panig. Pero dapat pa ring bantayan ang baybayin. Kung papasok ka, lubusin mo na. Ayon sa kasabihang British, si Trump at US ay wala nang pagpipilian. Kaya magsisimula ng tumaas ang bilang kaugnay ng pagsalakay. Unang-una, malawak ang baybayin ng Iran, mga 1,800 kilometro. Ang haba mula Persian Gulf hanggang Gulf of Oman. Iyan mismo ay isa ng hamon. Mahirap gawin ang tradisyonal na mga paglusob mula sa dagat. Malamang magpadala ang IRGC ng mabilis na bangka at drones sa Hormuz. Guguluhin ng mga unit na yon ang lohistika at tiyak na atakehin ang landing ships na papunta sa mga base sa baybayin. Naipadala na ng US ang USS Boxer at USS Tripoli sa Persian Gulf noong Operation Epic Fury. Pero mahirap talaga magdaan sa Hormuz at makarating sa mga base gaya ng Bandar Abbas. Maaring solusyon ang aerial invasion o kombinasyon ng air power at amphibious landing ship. Siguradong pinapasabog na ng US ang mga launch site ng missile, bangka at drone sa kahabaan ng baybayin. Sinusulit ang pagkasira ng halos 80% ng air defense network ng Iran. Kailangang magpadala ang US ng eroplano gaya ng C-5 Galaxy at C-17 Globemaster III at C-130 Hercules para magdala ng tropa at gamit sa Iran. Bagamat mahirap sagutin kung paano ito gagawin, may mobile air defense pa rin ang Iran at kailangan ng malalaking eroplano ng landing area. Maaaring gamitin ang Kashem bilang landing pad. At pagkatapos ay magpadala ng mga tropa at kagamitan papuntang Iran sa pamamagitan ng barko mula roon. Maaring maging isang opsyon ito. Hindi pa rin ito nalalampasan ang mga hamon ng simpleng paggamit ng barko sa kipot. Marahil ay mga airstrike sa mga paliparan malapit sa baybayin upang malinis ang daan. Kasunod ang paglapag ng mga kargamentong eroplano, pagbaba ng mga sundalo at agad na pagsugod sa mga opensiba na isasagawa ng mga sundalo. Marahil ang pagpapadala ng mga kupunan ng special forces mula sa mga helicopter ay makakatulong din sa paraang ito. At pagkatapos, may mga numero pa. Maaring kailanganin lang ng ilang 10,000 sundalo sa pagsakop ng mga isla. Ang ganap na pagsalakay sa Iran ay maaaring mga ilangan ng milyon o higit pa. Iyan ay tungkol sa ganap na pananakop. Kabilang ang pagsugod sa buong Iran at pagtulak sa Tehran para pabagsakin ang rehimen. Malamang ay hindi gugustuhin ng US na gawin yon. Siguradong hindi gugustuhin ni Trump yon. Napilitan na siyang lumipat mula sa dating ang pagbatikos sa mga pulisya ng ibang presidente sa gitnang silangan tungo sa pagsisimula ng sarili niyang Gulf War. Maaring makalusot siya sa pagpapadala ng sundalo. Pero sobra na ang magpadala ng 1,000,000 tropa sa Iran. Ang pag-atake sa mga isla at baybaying dagat upang maisakatuparan ang estratiya ng pagpapahina sa ekonomiya ang magiging mas pinipiling plano. Iba-iba ang tantiya kung ilang sundalo ang kailangan. Ang tantiya ay mula 10,000 hanggang 100,000. Maaring kailanganin ng halos 20,000 sundalo para sakupin ang Bandar Abbas. At kapag isinama mo ang 1,000 at 800 kilometrong baybayin, madaling makita kung bakit kailangan pa ng daan-daang libo. Ipagpalagay nating isa sa katuparan ng US ang planong ito. May maliit pang isyung dapat isaalang-alang.
ang rehimen ng Iran. Napatunayan na nito ang sarili sa paraang asimetriko, kaya kinailangan ang pananakop. Magagagawa ng rehimeng yon na gamitin pa ang mas marami sa tradisyonal nitong lakas militar laban sa puwersa ng US na ngayon ay abot na ng kanilang mga atake. Iyan ay isang bagay na sigurado na. Nung unang Hulyo, sinabi ng rehimeng yon na handa silang makipagdigma kung walang kasunduan sa US. Handa ang rehimeng yon Na magkuta at lumaban pagdating ng panahon. May mga pahayag tungkol sa posibleng tugon ng Iran kung sakaling salakayin ito ng US. Noong Hulyo, sinabi ni Ahmad Bakshayesh Adastani, isang miyembro ng National Security Committee ng Iran, kung magpadala ng sundalo ang US sa Iran, maaari rin kaming umatake sa lupa sa Kuwait at Bahrain. Nagdadala yon ng panibagong antas ng panganib sa plano ng pananakop. Ayaw ng mga bansang iyon makipagdigma sa Iran. Ayaw na talaga nila sa Operation Epic Fury nun pa. Kung itutuloy ng Iran ang banta, mapipilitan silang mamili sa pagitan ng mga kaalyado ng US at pressure ng Iran. Kung manalo ang huli, pipilitin nilang itigil ng US ang pananakop. Ganon din sa ibang bansa sa Gulpo, gaya ng Qatar at Saudi Arabia. Kapag nakita nila kung hanggang saan handang umabot ang Iran, hindi rin naman kulang ang Iran sa tao para sa ganitong tugon. Batay sa global firepower, may 600 at 10,000 aktibong sundalo ang militar ng Iran at dagdag na 200 at 20,000 sa paramilitary na puwersa. Kadalasan ay mula sa IRGC at 300 at 50,000 reserba. Layunin ng Iran ang magdulot ng kaguluhan, sapat para mapuwersa ang US na baguhin ang desisyon nila. Ngayon, ang malaking tanong, posible ba talagang mangyari ito? Ayon sa ulat, tinitingnan ni Trump ang lahat ng opsyon, kabilang ang pananakop. Ayon sa ulat ng CNN, noong Hulyo 15, may mga source malapit sa White House na nagsabi na binigyan si Trump ng mga opsyon na palawakin ang operasyon sa Iran. Nanghako si Trump ng dagdag na airstrikes para piliting sumuko ang Iran. May pakiramdam na kung hindi ito nagtagumpay dati, malamang hindi rin ito gagana ulit. Sa paggawa ng video na ito, malapit na ang midterm elections ng Amerika. Ilang buwan na lang ang natitira. At Nobyembre ang mahalagang buwan. Pero paparating na talaga ang midterm elections. Kung sakupin ng US ngayon, bibigyan nito si Trump ng 4 na buwang deadline para manalo ng malaki o malubog sa gulo na pwedeng sumira sa tsansa ng Republican Party na manatili sa kontrol ng parehong kapulungan ng Kongreso. Dapat isaalang-alang ang aspetong politikal. Dahil kung mapunta sa mga demokratiko ang dalawang kapulungan, lalakas ang oposisyon kay Trump sa bansa. Gayunpaman, kailangang may gawin. Na yon, tila ang mga opsyon ni Trump ay kahiyahiyang pag-atras o paglala ng sitwasyon. Kung yun ang pinili niya, ipinakita lang namin ang isang posibleng senaryo. May iba pang limitadong opsyon. Tinalakay namin ang isa sa mga iyon na nakatuon sa isla ng Karg ilang buwan nang nakalipas. Kung gusto mo pang malaman at maintindihan ang kahalagahan ng islang ito, panuurin mo ang video na yon. At kung naging interesante sa iyo ang pagsasuri na ito tungkol sa paglalagay ng mga sundalo ng US sa Iran, huwag kalimutang mag-subscribe at enable ang notifications para hindi mo mapalampas ang susunod naming ilalabas. Salamat sa panonood!